Sapul din ng krisis sa Middle East ang mga mangingisda habang tumataas kasi ang production costs, tumataas din ang demand sa isda ngayong magho-Holy Week. Yan ang agenda report ni Che Sulit, live mula sa La Loma, Quezon City. Che, alam nating sikat ang La Loma sa lechon at iniiwasan ng karne sa Semana Santa. Pero kumusta ang supply natin ng agri-products? Yes, Willard, umaaray na rin pati ang mga magsasaka at mga mangingisda dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kasi apektado nga yung production costs ng bigas, isda at manok. Dulot pa rin yan ng nagpapatuloy na krisis sa langis. Kaya naman sa ganitong panahon, tumataas ang demand sa isda dahil nga inoobserbahan na sa susunod na linggo ang Holy Week traditions, kabilang dito ang pag-iwas sa karne. Pero dahil nga sa sunod-sunod na jumbo oil price hikes, hirap na rin ang ating mga mangingisda. Ayon naman sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, malabong sumirit ang presyo ng baboy at manok. Nagpataw raw kasi ng price cap ang Pork Producers Federation. Hindi sila tataas hanggang 235 because of the supply, yung delivery charges and shipping cost. So yung baboy, the most that will happen will be about 400 siguro to 410 yung sa baboy. Samantala, may oversupply naman daw ang manok sa bansa kaya mababa rin ang presyo nito sa ngayon. Naglalaro ang farm gate prices ng manok sa 80 to 90 pesos kaya kung tutuusin ay lugi pa nga ang mga magmamanok. Kaya ang payo sa mga consumer, magtipid-tipid muna at planuhin mabuti ang paggastos. Una na rin sinabi ng Department of Agriculture na posibleng sumipa sa mahigit 300 pesos ang kada kilo ng manok at halos 70 pesos ang kada kilo ng bigas kung magpapatuloy ang jumbo oil price hikes. Para naman sa ilang lechon restaurant owners, ramdam nila ang pagbaba ng kanilang mga customer, ang bilang ng mga customer simula nang tumaas ang presyo ng krudo. Maaray talaga kami. Parang parang pinipigilan lang namin muna sa ngayon yung parang on our end na mag-increase pero sobrang ramdam namin yung hirap din. Parang sa restaurant din namin, hindi normally puno at this time pero at ngayon parang hindi ganun as puno as yung usual days namin before. Ang may pinakamatinding epekto sa kanila ay ang pagtaas din ng presyo ng LPG. Halos kakaunti na lang daw ang kanilang kinikita dahil napupunta na sa gaas. Hiling nila, sana huwag naman daw umabot sa sitwasyon na mapipilitan silang magsara dahil sa mahal na bilihin at petrolyo. Willard, may nakausap nga kaming isang poultry raiser at sinabing ngayong araw nakipagpulong sila sa Department of Trade Industry kaugnay sa steps moving forward. Hinihintay pa namin ng updates nila kaugnay rito at kung paano nga sila pabangon o paano nila haharapin ang ganitong sitwasyon. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat, Che Sulit, nag-uulat ng live mula sa La Loma, Quezon City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.